I'm now sharing life everyday vibes. Canada stories with the Pinoy pride. Welcome back, mga kaparikoy, mga kamarikoy. Dito na naman tayo sa ating kusina ni kaparikoy ninyo. At dito na naman tayo. So magluluto tayo ng pabilisan lang. At ito ay alam nyo, itong luto na to. Gagawa lang tayo ng sayuti. Gigisa lang natin. At ito yung kumbaga, isa na rin sa pinaka-legendary nating mga ulam mga Pilipino. Sayuti, gisa lang ng baboy. Ano yun? Then, bawang, sibuyas, mga ganun lang. Simpleng luto, pambukid. Okay? So, ang gagawin lang natin ay, pagsahog natin ay baboy. Tara! Umpisahan natin sa ating ingredients na pinagsama-sama na natin dito. May naglalagay na ako ng luya. Ay sadyang mahilig talaga ako sa luya, kaya yan. At ating garlic, sibuyas, tsaka pamintang dahonan. Siyempre, yung kamatis natin. At hindi magpapahuli ang lahat ng ating sayote. Salt and pepper natin. At saka syempre, wow or magic sarap. Yan. Lawa na. Ang sinasabi ko, yan. Salt and pepper, syempre. Yun. Then, lalagyan na rin natin para lalong sumarap ang pork cubes. Yan lang. So, hindi tayo nag-promote yan, pero yan talaga yung pangluto natin. So, yun lang. Tara, tingnan natin yung kawali natin. Start na natin. Ano pa bang tatagalan natin? Igisa na natin yung baboy natin. Hindi pala. Ayan. Ayan, baka nagtataka kayo bakit ginisa ko na lang muna yung baboy. Eh, kakaibang version ito. Walang pakilamanan kung paano ko ginagawa to. Pero sa totoo lang, meron talagang paliwanag dyan. Pwede ba namang wala? Ano ba naman kayo? Kahit sariling version ko yan. Okay? So, alam nyo kasi, hindi ko pa napakuluan itong baboy. So, kaya po, ginigisa na lang muna. Ayan. Kapag nagisa na siya, saka ko isusunod ang bawang, luya, at saka sibuyas. Bakit? Kasi kung inilulubog ko na dyan ang sibuyas, bawang, ano pa, ay masusunog na siya bago pa maluto itong, di ba? So, lahat ng bagay na yan ay may paliwanag yan. Yan naman ang paliwanag ko, di ba? Ayos ba? Hayaan lang natin munang magkaroon siya ng mantika. Okay. Yan, hindi ganong taba yan. Alam nyo, nakakamiss yung tabang baboy sa atin. Kasi masarap naman talagang baboy sa atin. Kahit sinong tanongin niya sa mga nag-abroad, ang namimiss nila yung baboy sa atin. Kasi iba yung lasa. Bakit? Kasi kung ano-ano kasi ang mga pinapakain natin sa baboy natin. Yung mga kakaning baboy, alam mo yan? Yung mga tapapanis na. Ay yun ang ginagawa nating pagkaing baboy. Oh, di ba? So alam nyo, diretso natin yan. Wala akong tagahawak ngayon. Okay? So wala akong tagahawak. So, igisa na natin yan. Wala namang problema dyan. Para magkaroon na siya ng aroma. Wala tayong tagahawak, mga kaparikoy. Pero yan, balikan natin yung baboy. Masarap talaga ang baboy sa atin. Ang bango ng aroma niya.
Hindi kagaya ng baboy sa ibang bansa. Palibasa, ang kinakain na kasi pagka baboy ng ibang bansa, wala, puro mga ano lang, puro mga feeds lang. Hindi kagaya sa atin, mga ano anik, mga kakaning baboy nga, sabi ko nga sa inyo eh. Susunod na natin ang kamatis. Hmm. Lalong masarap kasi pag yung ano yung kinakain ng isang hayop ay sari-sari din. Ay nagkakaroon din siya ng aroma doon sa laman niya. Kaya kung papansinin niyo, yung baboy sa atin ay talaga namang masarap. Di ba? Dito sa ibang bansa, nakakaumay. Lahat nabibili mo. Yo, ganun lang kadali. Yan. Dadamihan na natin ang sabaw yan. Pagkakulo niyan, saka natin ilalagay ang sayote. At syempre, habang nandyan, maraming tubig at ilalagay na natin ang ating anik-anik. Syempre, hindi magpapahuli ang nori cubes. 4 cubes to. Okay? Isang ganito lang. Panalo na. Dahon ng laurel ay huli na to. Hindi mawawala ang ating asin. Alam nyo, ang asin namin dito ay sea salt. Kung naalala nyo yung unang panahon natin, o ano, meron pa naman ngayon yung mga local salt natin. Tayo, pag nasa probinsya tayo, mostly yung ginagamit natin na asin na malalaki. Sea salt yun. Rock salt, tinatawag. Dati, ang gumagamit niyan ay asin, pang mahirap na asin yan eh. Kumbaga, nabibili yan sa palengke sa amin ay tinataka lang. Pero ngayon, hindi nila alam. Pero habang lumalaki ka kasi, pag yung mga socialized na ano, ang ginagamit nila iodized. Diba? Social na kasi iodized. So, ang social na asin. Ang hindi nila alam na ang rock salt ay napakamahal ng sea salt sa totoo lang. Sea salt ang ginagamit ko dito. Mahal ang sea salt. Pag yun ang binibili mo. Mas mura yung iodized. Yung sea salt na rock salt, yun ang pinaka At yun ang ginagamit ko kasi iba yung alat niya. Masarap. Tsaka, lalo na pag nagluto ko ng steak, yun ang ilagay mo, salt and pepper lang. Ang sarap ng rock salt. O di kaya prime ribs, yun. Panalo. Ayan. So, habang hinantay natin na kumulo yan, usap muna tayo. Ayan. So, trivia muna tayo sa ating nilulutong sayote.
At gaano nga ba kahalaga o ano nga bang mga benepisyo na makukuha natin dito sa sayote. Alam nyo kasi kahit napakasimpleng gulay lang yan, pero napakadamakmak ang makukuha mong benepisyo niyan. Benepisyo sa kidney natin at pangalawa ay anti-anemia. Then pangatlo ay anti-aging din yan, syempre. Bad cholesterol. At nagpapababa ating katawan. Ayan. So, yan ang pinaka para sa akin yung blood nagpapa-low cholesterol sa ating katawan yan. Napakagandang sinyalis para sa mga diabetic din itong sayote. Yan. Ano pa bang mga benepisyo na makukuha natin? Lose weight. Yan. Isa yan. Magandang ano din yan pagka lagi tayong kumakain ng sayote or nagluluto ng sayote. Yun. Ilan na ba? Prevent ng kidney stones, anemia, lose weight, low cholesterol. Di ba? So, marami pa. Ano pa ba yung mga naalala ko na ano dati? Ay, ano pa ba yun? Kalimutan ko. Yan, low sa high blood pressure. Yan, lower high blood pressure. Prevent any heart diseases. At saka great source of energy. Prevent premature aging. Ayan. Prevent ano talaga yan, premature aging. Ayan. Pag ikaw ay gusto mong humaba pa ang iyong makinis na balat at nagmukha kang bata, kahit sa edad mo na yan ay mukhang dapat mukhang lulo ka na, ay yung sayote ang makakatulong pala sa atin. So isa yan sa benepisyo na makukuha natin dyan sa sayote. Kaya hindi lang simpleng gulay yan. Tandaan nyo, napakaganda at napakaraming benepisyo na makukuha natin talaga dyan. Kaya kayo, ngayon pa lang magluto ng sayote. Bunggahan nyo na ng luto para sa ganun hindi na kayo tumanda. Hindi na kayo tatanda pa. Yan. Yan ang mahirap naman. Baka hindi ka na tumanda, yung utak mo lang ang tumanda. A few moments later. Ayan na. Luto na ang ating sayote. At syempre, hindi magpapahuli ang lahat. Ang ating sekretong pangpalasa. Hindi lang pangpalasa, pang kidney stone pa. Ito ay isang patis. Yan. At isa pa ang ating pangpalasa natin ay ang wow, magic sarap. At hindi yan magpapahuli. At bigyan na natin ng konting patak. Pabilisang patak yan. At para magkaroon pa ng matinding gulay, ay kailangan na nating ilagay itong malapit ng masirang spinach. Ayan. Spinach ito. Malapit na siyang malanta at masira. Kaya ang gagawin natin para magamit pa, hindi magamit sa iba yan, ilagay na natin yan. Ayan. Yan ang sikreto ni Papay the Silorman. Okay? So, hindi lang sayote yan. Ha? Baka kala nyo sayote lang yan. Hindi. Kumplito na vitamina yan. At alam nyo naman ata ang benepisyo ng spinach. Yan. Pangkalakasan yan. At ano pa ba? Ang ating hahantayin pa. Tapos na yan. Ating tikiman portion. Okay? So, bali haunin na natin. Okay? Ayan. Ayan. So, light soup lang ito ha. Okay, yan. May sayote na. May baboy pa.
Ayan. Okay. I'm now sharing life everyday vibes. Canada stories with the Noy pride. Experience constant out of scene. Hollow content, you know what I mean. No media TV, Ayan. let's go. Life in Canada, I'll let you know. Subscribe, like, share, it's a journey. Real life stories, deep as L Media TV. From winter snow to summer shine, Pinoy in Canada. This life is mine. Kwento ng buhay, simple or deep. Join the adventure, memories we'll keep. Now Media TV, always real, always free. Pinoy heart in Canada. Ayan, tikiman portion na tayo. Tara, tikman na natin. Hmm. Gusto ko yung ganito lang. Yan, yan mo. Yan. Ha? Ulit. So. Hmm. Hindi siya maalat. Sabi ko sa inyo, simpleng soup lang. Kagandahan pa, meron pa siyang spinach. Daon ng spinach. Ay, yung spinach, maganda sa bad cholesterol din to. At maganda rin sa blood pressure mo to. Pampababa sa dugo din to. Anti-aging din. At isa sa pinakamagandang benepisyo dito sa spinach ay anti-stress. Marirelax ang mind ninyo. It's true. Mm. Alam niyo kasi, wala sa mga masasarap na ulam o wala sa mga wala sa mga masasarap na ulam ang bitamina na makukuha ninyo na hinahanap niyo. Kundi nasa mga bakuran lang natin. Kung yung mga gulay na nasa bakuran lang natin, iyon yung pinaka-healthy sa lahat. Kamatis, napakaraming ano niya. Maganda ang kamatis. Lalo na pag malakas kayong malakas ang sodium nyo or mataas masyado ang sodium nyo. Maganda ang kamatis. Hindi nyo napapansin habang nagluluto kayo tapos naalatan ninyo. Kung may tomato sauce or tomato, o kahit kamatis na igigisa mo, ay gagawin niyang i-neutralize niya. Grabe mag-subside o grabe mag-neutralize ng salt ang kamatis. Siya mo, may soup na kayo. Ubos ang kaldero nito pagka ganun. Pero ako, mostly, hindi ako nakakakanin na. Ginagawa ko lang na soup to. So sa atin, ulam na, may soup ka pa. Yan. Dito na naman nagtatapos ang ating kwentong Buhay Canada, mga kaparekoy. Maraming salamat ulit sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga kwento. Kaya huwag kayong mawawala at huwag nyong makalimot na mag-hit. Kaya lang. At huwag kayong
Ayun, nawala tuloy ako. At huwag niyong kalimutang mag-share, likes, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kaya dito lang sa Buhay Canada!